81 raw nang mamulat si Nanay Thelma sa kanyang mahalaga at natatanging misyon sa mundo. Namatay na ako noon. Second, yung nadisgrasya ako, nag-aaral ako sa Philippine Normal College. Pagkatapos, nahulog nga ako sa saulog. Napatilapon ako. Akala ko patay na ako. Pagkatapos, itong kaliwang paa ko, na-sprain talaga. Pero ang tawag ko sa nanay ng laging saklo, tulungan po ninyo ako. Nung makita-kita ko, gas-gas lang pala itong binti ko ganito. Simula noon, may lalong tumindi ang aking mga panalangin. Sa loob ng mga bakod ng compound, namumuhay ng tahimik ang mga anak ng liwanag, malayo sa kamunduhang alalahanin. Pero minsan may mga problemang nakakapasok pa rin. Mismong si Nanay Thelma na ang umaming hindi sila ligtas sa mga pambabatikos. Tapos na yung panloloko eh. Tapos na yung pangungwarta. Na kung tutuusin nga dito sa atin, pag sinasabi nilang iaalay, ano na naman ang husga sa amin, nangungwarta lang yan sila. Pero ang dami-daming gumaling na dito sa pag-aalay ng kanilang katawang lupa. Meron po bang kapalit yun? Donation lang. Kung magkano ang gusto mong ibigay, halimbawa isa laang, magaan lang naman ang kanyang karamdaman, iaalay siya, nahingita kami ng 1,500, 3,000. Kung isang pamilya na ang talagang kagaya yung kanina nakita ninyo. Magkano po yung gano'n? 10,000 yun. Kung ayaw nila, okay lang sa amin. Sila ang may karamdaman, sila ang humihingi ng tulong. Kung ayaw nilang tulungan ang kanilang mga sarili, wala kami magagawa, hindi namin sila mapuwersa. Paano po kung hindi sila nagbayad? Gagaling ba sila? Tanong mo yan, ha? Hindi ako sigurado. Panalangin ang itinuturong sandata ni Nanay Thelma para maisalba ang mundo sa kasamaan at ganap na kapahamakan. Maya-maya pa, nagtaka ako kung bakit kinailangan bumalik sa loob ng kubo ng mga matataas ang katungkulan sa samahan. Sa aking kapangyarihan, ako ang nagpadala dito sa kanila. Ulitin ko, upang kayo, samahan ang mga tunay na anak ng liwanag at katotohanan, ang maghasik sa kanila. Isa pala ito sa pinakaabangang sandali ng mga miyembro, yung pagkakataong nilulukuban umano siya ng banal na espiritu. Ngunit ako'y patuloy ninyong nilalapastangan. Patuloy ninyo akong iniiwan sa isang sulok kung saan ninyo gusto akong iwan. Ang lolo ninyo, ang ama ko. Yung sumasa akin, ama niya. Si Mahachauhan. Sorry po pero kasi di ba sa Catholic hindi naman po siya nai-introduce Oo, hindi na. sa atin. Pero Ang kilala lang natin, si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang Puros pinaka-dinadasalan ninyo, ang amang kaama-amahan, inang kaina-inahan. si Maha Chohan. Mahachauhan. Pero hindi yan ang tunay niyang pangalan. Ano po? Nung ginamit lang niya ang katawan lupa ni Mahachauhan. Hindi ba nakakalito yon? Hindi, Maris, hindi nakakalito. Huwag mo kukunin ang prinsipyo ng isa na kontra sa dibdib mo. Kahit kausap ko na mismo si Nanay Thelma, tila mahirap pa rin maintindihan ang paniniwalang ipinapahiwatig niya sa akin. Bakit po may tungkod kayo? Sa lolo ito, sa amang kaama-amahan. Kay LM. Ano po, sino po si LM? Bakit po mahirap maintindihan si Nanay Thelma? Kasi ang presensya ng Espiritu ay kapag siya ang kausap mo, hindi mo na makikita agad, lalo na't kung baguhan ka. Yung kausap ko, hindi lang si Nanay Thelma. Hindi lang siya halfway. Alam mo yun, yung may pagkakataon na siya, may pagkakataon na nandoon yung presensya ng banal na espiritu. Mga kalihiman ng Diyos yan na isinisiwalat na ngayon.
Habang inililibot ako ni Nanay Thelma sa kanilang tahanan, may pambihirang bagay na naman siya ipinakita sa akin. Ang tinatawag nilang hiyas na di pangkaraniwan ang pinagmumulan. Ito, suot ko, lumabas yan dito sa puso ko. Ito pong yellow. Ito, lumabas din po sa katawan niyo. Meron sa ulo, meron sa kamay. Yung singsing niya, dito naman lumabas. Ayan, may butas pa, oh. Ginanon lang. Pinakuha sa Hindi kanila. masakit? Hindi, walang kasakit-sakit. Pag nga tiningnan mo sa kamay niya, kala mo pawis lang. Pero pag kinuha na niya, doon tumitigas, tapos binibigay doon sa taong gusto niyang bigyan. Ano yung sabihin po nun? Ba't may lumalabas sa inyong mga hiyas? Bigay nga niya. Yun ang isang kapangyarihan. Yun ang himala na hindi ko maintindihan. Siya, sinanay Pag din. sino ang gusto niyang pagbigyan, nagbibigay. Anong nagagawa po nung hiyas na yan? Protection. Mahirap mang paniwalaan ang mga ipinapakita sa akin ni Nanay Thelma, kumbinsido siya at maging ang kanyang nasasakupan sa paniniwalang ito. Matibay ang pananampalataya ng mga anak ng liwanag. Hindi ka ba nahihirapan na i-reconcile yung ginagawa mo, yung pananampalataya niyo dun sa stock? Hindi po kasi nagkakaiba eh, dahil kinikilala din po namin ng mga santo at santa na kinikilala po sa Catholic.